Magandang araw sa lahat ng aking mga tagapakinig. Binabati ko rin ang ating narrator na patuloy na naghahatid ng mga kwentong kababalaghan. Ang sabi nila, huwag ka raw maniwala hanggat hindi mo pa nakikita. Kaya isa yung kwentong ito sa patunay na minsan ay mas mabuti na paniwalaan mo na lang kung wala din namang mawawala sa'yo, kaysa antayin mo pa na ikaw mismo yung makakita o makaranas. Jerry nga pala ng Siquijor, 48 taong gulang, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang gwardya sa isang ospital. Pero nangyari ang lahat ng ito, mga mahigit 30 anyos na rin siguro yung nakaraan. Wala pa akong asawa noon at hindi pa nagtatrabaho bilang isang gwardya. Lumaki ako na hindi talaga nagpapaniwala sa mga aswang at iba pang mga bagay na may kinalaman sa ganitong kababalaghan. Pinalaki ako ng nanay ko ng ganon. Kaya hindi na rin talaga nakakapagtaka kung hindi ako naniniwala. Panakot lang kako sa mga bata o kalokohan lang ng mga matatanda noong araw. Ngunit hindi ganon yung naramdaman ko sa mga nangyari. Hiwalay po yung nanay at tatay ko ng bata pa lang ako. Kay nanay ako lumaki. Pero maayos naman din po yung samahan namin ng tatay ko. Bumibisita naman ako sa kanya paminsan-minsan. Dahil nasa kabilang barangay lang naman ito. Mga nasa ilang minuto lang sigurong biyahe. Sakay ng jeep. Hindi naman kalayuan talaga. Pareho sila ng nanay ko na hindi na rin nakapangasawa pa ng iba. Siyempre, sumubok rin. Kaya meron din naman silang nakarelasyon, pero hindi rin nagtatagal. May bahay naman din yung tatay ko at meron naman kaming sariling bahay ng nanay ko. Sa gobyerno nagtatrabaho yung nanay ko habang yung tatay ko naman ay parakit-rakit lang. Kaya nung nalaman ko na nagkakasakit raw yung tatay ko, ay hindi rin ako nag-alinlangan na doon na muna tumira sa bahay niya. Para meron siyang makasama at may mag-aalaga din sa kanya bilang ako din naman ang kanyang solong anak. Na kahit bihira lang din kaming magkasama bago yung mga ito, ay sigurado naman ako na mahal niya ako. Umuwi nga muna ako sa kanya. Bala ko na kahit hanggang gumaling lang po ito. Sa mga unang ilang araw ko pa lang na kasama sa bahay yung tatay ko, meron na akong napansin agad na hindi pangkaraniwan. Mga bagay na talagang mapapaisip ka. Bumubuti naman yung lagay ng tatay ko noon dahil meron naman po itong mga gamot mula sa doktor na libre lang ding binibigay ng gobyerno. Hanggang sa dumating po yung isang gabi na meron akong biglang weirdong napansin. Bumangon ako mga bandang 9:00 ng gabi para lang sana umihi. Nung mapadaan ako sa kanyang kwarto, ay hinawi ko yung kortina sa pinto ng kwarto. Dahil yun lang nga rin yung takip sa pinto. Ngunit wala po ito doon. Tinignan ko pa ng maigi ang loob ng kwarto pero wala. Minsan po kasi, bumabangon siya sa kanyang higaan at pinapahiran niya ng langis yung kanyang nirarayumang paa. Pero wala talaga. Naisip ko na baka nagbanyo din kaya dumiretso na ako sa banyo. Pero nung naglalakad na ako papunta sa banyo, agad ko rin namang napansin na patay naman yung ilaw doon na halatang wala ring tao sa loob. Nagtaka na ako lalo at hindi naman kalakihan yung bahay ng tatay ko eh. Meron lang 2 kwarto at maliit lang din yung kusina at banyo. Sisigaw na sana ako para tawagin siya. Nung bigla akong merong narinig na parang nagsasalita sa likod ng bahay. Napatigil ako agad bago pa man makasigaw. At pinakinggan ko yon pero hindi ko maulinagan. Lalo at parang mahinang boses lang din po talaga na parang pabulong rin. Yung tipong alam mo talagang sinasadyang hinaan yung kanilang pag-uusap dahil sa kung anumang kadahilanan. Lumapit ako ngayon doon banda sa dingding kung saan ko yun banda naririnig. Dahil sa labas nga yung nagsasalita.
May isang bintana po doon pero meron ding kurtina. Ang sabi ko noon sa isip ko, may kausap ba yung tatay ko sa ganong oras ng gabi? Na noong araw ay talagang oras na rin po ng pagtulog. At kung meron nga, sino? Tanong ko pa sa sarili ko. Hindi ko pa rin marinig yung usapan. At ang tanging medyo klaro ko lang na narinig nung una ay nung nagsalita yung tatay ko na, andito yung anak ko. Pabulong pa po nitong sabi. Ang dami nang tumatakbo sa utak ko noon sa maikling sandali po na iyon. Naisip ko na baka babae niya. Dahil halatang ayaw po nitong makita ko yon kung sino man yung kanyang kinakausap. Doon na nga ako hindi nakapagpigil. Lumapit ako lalo sa may bintana at dahan-dahan kong hinawi yung kurtina. Konting-konti lang na makasilip lang ako sa labas gamit yung isang mata. Pagsilip ko po, nabigla ako dahil malayo po yon sa inaasahan ko. Isang matandang lalaki yung nandoon. Walang damit pang itaas. Hindi ko maaninag ng maayos yung itsura. Dahil hindi talaga ganon kaliwanag yung buwan ng gabing ito. Naisip ko agad na kaano-ano kaya ng tatay ko yung taong yon at kailangan pa niyang ilihim yon sa akin samantalang pwede naman niya itong papasukin. Mahina na yung nanay mo. Hindi na talaga kaya ng katawan niya. Alam mo namang hindi rin ako pwedeng magtawag ng albularyo. Bumibigay na yung katawan ng nanay mo. Hindi na niya kaya. Kailangan mo nang manahin yon, sabi ng matanda kay tatay. Medyo nalilito pa ako noon sa mga narinig ko. Hanggang sa sumagot na nga rin yung tatay ko. At medyo mas naging klaro yung lahat. Ayoko tay. Nagkakasakit na rin ako. Hindi ko kayang tanggapin yung ganon. Dahil mahina na rin yung katawan ko. Isa pa, kaya nga ako lumayo sa inyo. Dahil dyan, di ba? Kahit yung dati kong asawa at yung anak ko, hindi alam na buhay pa kayo. Buong akala nila, matagal na kayong patay. Umalis na po kayo dito, tay. Pakiusap lang. Wika pa ng tatay ko noon sa matanda. Tinawag niyang tatay yung matanda, kaya agad ko ring naintindihan na lolo ko yung matanda na iyon. Ang hindi ko lang maintindihan ay yung dapat daw manahin ng tatay ko mula sa kanyang nanay, na kung tutuusin ay lola ko na rin. Andito ba yung apo ko? Nasa hustong gulang na rin siya, diba? Siya na lang at kakayanin yon ng kanyang katawan kaysa naman maghirap pa yung kanyang lola. Wika pa ng matanda na parang desperado na po ito sa kanyang mga sinasabi. Umalis ka na, tay. Huwag ka nang bumalik dito. Pupunta ako dyan kapag gumaling na rin talaga ako. Alis na. Sabi naman ng tatay ko na talagang halatang ayaw nitong marinig ko sila. Kaya tinulak na nga rin niya yung matanda ng sapilitan. Nung gawin yun ng tatay ko, agad ko ngang narinig na biglang nag-aangil na yung matanda. Nagbago rin yung mata nito. Na parang biglang namula. Na nakikita na nga talaga yung mata niya kahit madilim. Babalik ako dito, sabi ng matanda at bigla yung tumakbo. Nagulat ako sa pagtakbo nun na parang hindi siya matanda. May kabilisan po eh. Tapos doon pa siya tumakbo papasok sa kakahuyan sa likod ng bahay. Samantalang ang sukal sa parteng yon at talagang madilim rin lalo at hindi nga gaanong maliwanag yung buwan ng gabing ito. Nagtaka po ako noon kung paano yung nangyari na ganun talaga siya kung kumilos. At paano naman ipapaliwanag yung kanyang pag-angil at yung kanyang mga mata. Grabe yung kaba ko noon lalo at hindi ko yun kayang ipaliwanag. Pero nagmadali akong bumalik sa kwarto ko para hindi ako mahalata. Nakabalik na rin ako bago pa nakapasok ng bahay ulit yung tatay ko. Halos hindi ako makatulog ng gabing yon dahil sa aking mga narinig. Litong-lito talaga ako noon. Pero wala akong sinabi kay tatay. Kinabukasan,
pinagluto ko pa rin siya ng kanyang pagkain dahil hindi pa nga siya magaling. May problema ba, anak? Tanong ng tatay ko nung mapansin nitong parang balisa ako. Wala tay, wala naman. Sabi ko lang noon kaya binaliwala rin naman niya. Nung hapon na, magluluto na sana ako para sa hapunan, mga bandang 5. Nung biglang may kumatok sa pinto at tinatawag yung tatay ko. Ako na anak. Nagmamadaling sabi ng tatay ko na parang kinakabahan siya sa kanyang kilos. Medyo pamilyar din po sa akin yung boses na iyon. Parang yung boses po noon, medyo nakilala ko na rin eh. Pagbukas po niya ng pinto, tumambad ang isang matanda na agad naman niyang tinaboy. Kaya alam ko na agad na yun na ulit yung lolo ko. Lolo ko na akala ko ay patay na. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa apo ko? Tanong ng matanda, sabay pumasok po ito sa bahay. Parang wala na nga ring nagawa yung tatay ko kundi ipakilala po ito. Pinagpapawisan po ako noon. Sinubukan ko lang na kumalma. Sinabi ko na sa pagkakaalam namin ay patay na nga talaga si lolo. Pero sabi nito, tinago lang din daw ng tatay ko yung katotohanan tungkol sa kanila. Nagpakilala lang po ito. At may mga pinag-uusapan kami na parang kinukuha lang nito yung aking loob. Ang problema nga lang ay hindi na rin ako batang walang muwang nang mangyari ito kaya hindi na ako mapakali. Wala akong tiwala sa kanya. At alam kong ganun din yung tatay ko sa kanyang sariling ama. Inabutan na kami ng dilim sa kung ano-anong mga kwento ng matanda. Kahit nakailang ulit na ring sinabi ng tatay ko na umalis na ito. Hanggang umabot kami sa punto na sinabi ng matanda na kailangan ko daw sumama sa kanya para makilala ko si lola. May sakit daw kasi ito kaya sana bisitahin ko naman. Doon na nga rin umalma yung tatay ko. Medyo napalakas po yung boses nito na pinapalabas na nga rin talaga niya yung matanda. Doon na nga tumayo yung matanda at pinipilit po nito akong sumama. Apo, sumama ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Wika pa po nito, sabay lumapit sa akin at hinila ko. Umalma ako syempre, pero ang higpit po ng pagkakahawak nito sa kamay ko. Malakas po yung matanda. Talagang hindi ordinaryo. Sinubukan ko siyang itulak para mabitawan niya ako. Pero bigla po nito akong sinikmuraan at talagang sapilitan niya akong binubuhat. Mahina pa yung tatay ko dahil nagkakasakit nga ito, kaya tinulak lamang siya ng matanda. Sa punto po na iyon, Sir Dan, napansin kong muli na namang nagiba yung itsura ng matanda. Nakakatakot siya. Panay po yung angil nito. Aswang po talaga yung lolo ko. Sinigaw rin yun ng tatay ko na talagang inamin na nga rin po ng tatay ko sa akin mismo. Hindi ko hahayaang makuha kanya anak, sabi ng tatay ko. Sabay iika-ika po itong lumapit sa pinto at kanya yung sinara. May parang lumang aparador na malapit sa may pinto at meron ding kinukuha yung tatay ko doon. Ako naman ay nanlalaban pa rin kahit masakit talaga yung ginawa ng lolo ko sa sikmura ko. Parang bibigyan po ako ulit ni lolo na parang gusto yata nitong mahimatay ako o ano. Kaya sa batok niya ako aatakihin. Pero bago po niya magawa yon, nakakuha ko ng plato sa may mesa. At hindi ko makakalimutan kung paanong nabasag yon sa kanyang ulo nung hinampas ko yon sa kanya. Iba na po kasi talaga yung kanyang itsura. Talagang aswang si lolo na hindi na ako nag-alinlangan pang hampasin siya ng plato. Lalo at nung gabi lang din na yun ko siya nakilala. Nung gawin ko po yon, nagulat na lang ako nung pinaghahampas ng tatay ko si lolo ng buntot ng pagi. Akala mo ba hindi ko pinaghahandaan ang pagpunta mo dito? Wika pa ng tatay ko noon. Ayaw kong tanggapin ang ipapamana ng nanay ko. At mas lalong wag niyong idamay ang anak ko. Apo niyo na rin ito, ano ba kayo?
Sigaw pa ng tatay ko noon. Sabay tumigil na nga rin siya sa paghampas kay Lolo. Nanghihina pa ring tumayo yung matanda at lumabas ng bahay. Pero halatang iniinda niya yung ginawa sa kanya ng tatay ko. Umalis ka dito at huwag ka nang babalik pa at baka mapatay pa kita. Wika pa ng tatay ko noon. Kaya wala ngang nagawa yung matanda kundi umalis. Pagkaalis po nito ay merong mga taong nagtakbuhan doon sa bahay. Yun po yung mga medyo malapit lang din sa bahay ng tatay ko pero hindi ganun kalapit. Yung tipong narinig lang din daw po nilang nagkakagulo pero hindi nila alam kung bakit. Ang sabi lang ng tatay ko ay may magnanakaw na nanggulo sa amin at agad niyang tinago ang buntot ng pagi. Hindi rin talaga niya kayang aminin sa kanyang mga kababaryo. Ipaniliwanag sa akin ng tatay ko ang lahat noon. Ang sabi niya, noon pa man daw, gusto na raw ng kanyang mga magulang na matulad siya sa kanila, na maging aswang. Pero ayaw daw niya kaya lumayas daw siya sa kanila. Kaso hindi naman siya lumayo ng todo, kaya nahanap pa rin siya ng mga ito. Aswang raw talaga ang lola at lolo ko noon pa man. Nung gumaling na nga yung tatay ko ay pinuntahan po niya. Mga 2 o 3 linggo siguro ang nakaraan. Pero pagbalik niya sa bahay ay umiiyak po ito sa akin dahil wala na raw si Lola. Tinapos na rin daw niya yung kanyang relasyon sa tatay niya, pati sa kanyang mga ibang kamag-anak. Nakiusap din daw siya na sana ay wag na kaming guluhin. Balita ko po noon, ang sabi po ng tatay ko, yung kapatid daw ni Lola yung nagmana. Pero nangako naman daw yung tatay niya at yung mga kamag-anak na hindi na raw kami nila guguluhin. Simula naman po nun, hindi ko na rin nakita pa ulit si Lolo. Kahit nung nabalitaan namin na wala na rin ito ay hindi na rin kami pumunta. Mas maigi na rin daw yon, sabi ni tatay. Simula din po nun, naniwala na ako sa mga aswang. Talagang kailangan ko pang maranasan mismo bago po ako naniwala. Hanggang dito na lang din po at maraming salamat. Kuwento po ito ng nanay ko. Tawagin na lang po natin siya at itago sa pangalang Maribel. Nasa mahigit 60 taong gulang na po ito ngayon. At ang kanyang karanasan na ito ay nangyari sa isang liblib na baryo sa Mindanao. Pinili namin na hindi nabanggitin pa yung mismong probinsya, lalo at ganon din po yung sabi ng nanay ko. Tinulungan ko lang po kasi ito na isulat at ipadala itong kanyang karanasan. Pero nais ko pong ikwento ito na parang siya na rin mismo yung nagkukwento sa inyo. Simulan na nga po natin. Maribel nga pala ng Mindanao. Dekada 80 nang mangyari ang lahat. Isa po akong guro noon. Sa unang taon ko sa pagiging guro ay sa bayan pa po ako nagtuturo. Grade 1 yung tinuturuan ko ng panahon na iyon. Hanggang sa wala pa nga akong 1 taon doon, nung ilipat ako para magturo sa isang liblib na sityo. Doon po ako nilipat dahil nagretiro na yung guro doon na nagtuturo. Bali yung nangyayari po doon, iisang guro lamang yung nagtuturo sa mga bata. Kahit anong baitang man po sila. Halo-halo po talaga yon, lalo at mga katutubo po, yung mga nakatira sa sityo na tinutukoy ko. Kung di kasi yung guro yung magpunta mismo doon para ilapit sa kanila yung edukasyon, talagang walang magtuturo sa kanila ng mga panahon na yon. Hindi rin talaga makakapag-aral ang mga bata, lalo at malayo din yung paaralan. Katunayan, yung ginawa po naming classroom, meron lang pong bubong na gawa sa pawid at wala pong dingding. Yung mga upuan naman po ay mismong yung mga katutubo lang din doon yung gumawa.
Mga katutubo po yung karamihan doon. Pero meron ding mangilan-ngilan na hindi parte ng kanilang tribo. Pero doon lang talaga sa lugar na yon banda nakatira. Kung ako yung tatanungin noon, ayoko sana. Lalo at malayo nga at talagang liblib. Isa pa, bagong kasal lang din po ako noon ng mga panahon na yon. Wala pa kaming 1 taon na naikasal ng asawa ko. At katunayan, mga 2 buwan na po ako noon na nagdadalang tao sa panganay namin. Pero dahil bagong guro lang din ako, ay wala nga akong nagawa nung nilipat ako doon. Alangan namang tanggihan ko pa yon, doon nga ako na-assign. Nung mga unang buwan ko doon, maayos naman yung lahat. Mababait yung mga katutubo sa lugar na yon. Mga Aita po ito na parang isang tribo sila sa sitio na yon. Payak na payak yung kanilang pamumuhay doon at karamihan sa kanila ay hindi talaga nakapag-aral. Doon na nga mas lumakas yung aking dedikasyon na turuan yung mga bata sa sitio na yon. Siyempre, kasama na rin yung mga batang hindi naman parte ng tribo ng mga Aita, pero doon din malapit. Sa mga unang 3 buwan ko, okay naman yung lahat. Wala akong problema. Bukod lang sa malayo talaga yung lugar na ito. Hinahatid naman ako at sinusundo ng asawa ko gamit yung motor. Pero mahirap pa rin, lalo at hindi simentado yung daan na minsan ay napakaputik talaga. Lalo pa at hindi naman din ganun kaganda yung kondisyon ng nabili naming motor. Dahil second hand lang po yun, na binenta lang din sa amin ng pinsan ng aking asawa. So ayun na nga po. Mga 5 buwan na yung tiyan ko noon nang mapansin ko na merong isang bata na tumigil na talaga sa pag-aaral. Tawagin natin siyang Lena. Itong si Lena, nakikitaan ko sana ng interes at potensyal. Meron pong talino yung bata. Kaso yung problema, halatang walang pakialam ang kanyang mga magulang sa pag-aaral ng bata. Madalas din po itong lumiliban dahil tumutulong na raw siya sa kanyang mga magulang doon sa bukid. Hanggang sa tuluyan na nga yata itong tumigil nang ilang linggo na itong hindi sumisipot sa klase. Bilang guro noong araw, talagang malaking bagay yon sa akin. Nalulungkot ako para sa bata. At syempre, nasasayangan din. Kaya ang ginawa ko, pagkatapos ng klase namin isang araw, nagpasama ako sa isang bata para puntahan yung bahay nila Lena. Sabi ko noon, baka makumbinsi ko pa ang mga magulang nito. Napapasukin ulit yung bata sa kanyang pag-aaral. Hindi naman kailangang araw-araw pero yung sapat sana para hindi masayang yung kanyang talino. Baka kailangan ko lang kakong ipaliwanag sa kanyang mga magulang ang kahalagahan ng edukasyon. Bandang 4:30 po ng hapon, nung nagpasama ako sa isang bata para puntahan nga yung bahay nila Lena. Pagdating nga po namin sa nasabing bahay, wala doon yung bata. Ang tanging inabutan po namin doon ay isang matanda na nagbubungkal ng lupa sa kanyang mga tanim na gulay. Kaya agad nga po namin itong tinanong. Magandang araw po. Lola, ito raw po yung bahay nila Lena. Tama po ba? Tanong ko pa noon sa matanda. Tumango lamang yung matanda at nagpakilalang lola daw siya ni Lena. Pero sa baba po ito nakatingin, imbis na sa mukha ko. Na hindi ko alam kung interesado ba talaga ito sa pag-aaral ng kanyang apo. O meron lang itong ibang tinitignan, o baka meron ding ibang iniisip bago pa kami dumating doon. Kasi hindi po ito tumitingin sa mata.
Sa baba lang po ito nakatingin. Ang sabi ng matanda, sumama daw sa bukid si Lena para tulungan yung kanyang mga magulang. At nang malaman nga nito yung aming sadya, sinabi nito na malabo na raw na bumalik pa si Lena sa kanyang pag-aaral. Yun po yung sabi ng matanda. Tapos tumayo ito at pumasok sa kanilang bahay. At inalok po nito ako ng tubig. Lalo at medyo pinagpapawisan nga po ako noon dahil sa paglalakad. Tumanggi naman ako. Hindi dahil hindi ako nauuhaw. Pero may tubig naman din akong dala sa bag ko dahil nagbabaon po ako lagi ng tubig. Isa pa, hindi rin ako tiwala sa tubig sa lugar. Lalo at hirap nga po yung mga tao roon sa kanilang mapagkukunan ng tubig. Bukod pa doon, hindi naman sa maarte ako. Pero ang haba kasi ng kuko ng matanda at maitim talaga na talagang marumi. Siyempre, buntis ako kaya nag-iingat din ako sa kinakain ko at iniinom. Binigyan na lang ako ng upuan noon ng matanda. Yung bata naman na kasama ko sa pagpunta doon ay naupo na rin. Ang sabi ng matanda, maghintay na lang daw ako at baka pauwi na rin sila Lena. Tumango lang ako noon. At ang sabi ko ay medyo maaga pa naman. Dahil kadalasan, mga lagpas 5:00 na rin ng hapon, dumarating yung asawa ko para sunduin ako. Sinabihan ko naman ng ilan sa mga ita na malapit yung bahay doon sa ginagamit naming classroom, na kung sakaling dumating yung aking asawa ay sabihan na lang nila na may pinuntahan lang ako sandali. At tinitignan ko nga saglit yung aking lesson plan. Nagulat ako nang biglang hinawakan ng matanda yung tiyan ko. Iha, ilang buwan na ba ito? At pang ilan mo na rin ba ito? Tanong ng matanda at sandaling hinimas yung aking tiyan. Inalis ko agad yung kanyang kamay sa pagkakahawak sa tiyan ko. At ang sabi ko, panganay po namin ito. Bagong kasal lang din po ako. Sagot ko naman noon. At ngumisi naman yung matanda sabay na palunok ng kanyang laway habang nakatingin sa aking tiyan, na hindi ko rin maintindihan kung bakit. Ano po yun, Lola? At bakit panay po yung inyong titig sa aking tiyan? Tanong ko pa nang mapansin ko nga yung kinikilos ng matanda. Wala. Natutuwa lang ako dito. Hinawakan ko lang din dahil 'di ba sabi nila, swerte daw yung mga buntis. Wika pa ng matanda at ngumisi po ito ulit ng kakaiba. Panay talaga yung kanyang paglunok ng laway na animoy natatakam ito na hindi ko maintindihan. Lumipas po yata yung mga 10 minuto at wala pa rin yung bata. Pero matyaga kaming naghintay hanggang sa dumating na nga rin si Lena. Nagulat po ito noon. Napatingin din ito sa kanyang mga magulang na halata yung kanyang pag-aalangan sa kanyang mukha. Kaya kinausap ko nga po ito. Pati na rin yung kanyang mga magulang. Medyo nagtagal po yon, Sir Dan. Dahil iginigiit nila na gusto na nilang tumulong yung bata sa pagtatrabaho sa bukid. Ang liit pa ng bata at musmos pa yung pangangatawan, pero ganun na nga talaga ang nangyayari. Galit po ako noon sa totoo lang, pero pinipigil ko lang. Ano ba naman ang karapatan ko, 'di ba? Mga bandang 5:30 po noon nung umalis na nga rin ako. Nakailang hakbang pa lang po kami ng kasama ko noon, palayo doon sa bahay. Nang marinig na nga po namin yung mga hagupit, kasabay ng pag-iyak ni Lena. Galit na galit po yung kanyang ama na sinaktan po nito yung bata.
Doon na nga ako bumalik dahil hindi ako nakapagtiis. At inawat ko po yung kanilang ginagawa sa bata. Galit na galit ako noon na sinaktan pa nila yung bata. At bilang tao, naubusan rin po ako ng pasensya. At nakapagsabi rin po ako ng mga masakit na salita. Lumabas ng bahay yung tatay ng bata at pumasok naman ng kwarto ng kanyang nanay. Kami po ng kanyang lola yung nagkasagutan noon. Doon na nga nagalit sa akin yung matanda at ikinagulat ko talaga na biglang nag-iba yung matanda. Nanlisik bigla yung kanyang mga mata. At paulit-ulit niyang sinasabi na kapag siya raw hindi makapagpigil, baka hindi raw ako makalabas ng buhay sa bahay na yon. Yun talaga yung sabi nito. Namumula na ang kanyang mga mata noon at nakapagtataka na kahit galit na galit, hindi ito nakatingin sa aking mukha, kundi sa aking tiyan. Pinapahid po nito yung kanyang laway na patuloy na tumutulo, na parang nawala na ito sa kanyang sarili. Bukas yung pinto ng bahay, kaya napapaatras na ako sa punto na yon. Kahit yung batang Aita na siya ang nagdala sa akin doon ay napapakapit na rin sa braso ko dahil sa takot. Ibang-iba na kasi yung matanda noon. Lalong-lalo na yung paglalaway nito na parang asong ulol. Doon na nga ako napatras at dali-daling lumabas ng bahay. Hinabol pa nga kami ng matanda eh. Katunayan, nagawa pa po nitong hawakan ng mahigpit yung braso ko na talagang balak po nito akong hilahin pabalik. Nagmamakaawa sa kanya yung kanyang apo noon na si Lena, na bitawan na nga ako ng matanda na yon. Nagulat pa ako lalo nung paulit-ulit na sinasabi ni Lena na, Lola, pigilan mo po. Pigilan po ninyo, Lola. Wika pa ng bata noon na talagang pinaulit-ulit po nito. Nagtaka ko noon kung ano bang dapat pigilan ng matanda, pero agad ko rin pong nalaman yung sagot doon dahil kitang-kita ko talaga nung ibinuka nito yung kanyang bunganga at unti-unti pong nagkakaroon ng mga pangil yung matanda. Kitang-kita ko talaga mismo na humahaba yon habang tuloy-tuloy yung kanyang paglalaway. Sa puntong yon, mismo yung batang kasama ko napasigaw na rin talaga na aswang raw yung lola ni Lena. Kahit pwede namang tumakbo na yung batang kasama ko, hindi rin talaga niya ako iniwan ng mga panahon na yon. Nung hinihila pa rin ako ng matanda papasok sa kanilang bahay, doon ko na nga po nakapa yung gunting na lagi kong dala sa dala-dala kong bag. Dahil madalas nga akong gumagamit nun sa kung ano-anong ginugupit. Ipinangsaksak ko po yon sa braso ng matanda. Hindi na ako nag-alinlangan noon dahil konti na lang at talagang magbabago na yung anyo nito. Isa pa, medyo bumabaon na rin yung kanyang mga kuko sa braso ko. Hindi na rin yung nagsasalita at tanging mahinang pag-angi lamang yung kanyang ginagawa na animoy isang mabangis na hayop. Kaya nung makuha ko po yung gunting, sinaksak ko talaga yon sa kanyang braso na humihila sa akin. Nakadalawang saksak pa yata ako bago niya ako binitawan. Habang hinihila din po siya ng kanyang apo, na parang alam rin ni Lena ang tunay na pagkatao ng kanyang lola. Alam niyang aswang ito
Wala pong duda doon dahil nahahalata ko yung mga kinikilos ng bata. Tumakbo na po kayo. Umalis na po kayo dito. Sigaw pa ni Lena noon na maging siya ay talagang kinakabahan. Doon na nga po kami umalis at lakad na halos patakbo yung ginagawa ko noon. Lalo at hindi naman ako makatakbo talaga dahil nasa mga 5 buwan na rin yung tiyan ko. Grabe yung kaba ko noon, Sir Dan. Dahil kapag ginusto ng matanda, ay mahahabol talaga kami nito. Naririnig ko yung mga sigaw nito. Galit na galit sa ginawa ko. At nung lumingon pa nga po ako, lalo akong kinilabutan. Dahil dinidilaan po nito yung sugat sa kanyang braso. Akmang habulin pa po nito kami. Nakita kong niyakap siya ng nanay ni Lena. Hanggang sa pati yung tatay ni Lena ay bumalik na rin at pinigilan rin yung matanda. Nagwawala itong parang hayop. Talagang nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Isa po yung aswang. Ano pang hinihintay mo? Umalis na kayo dito. Bago pa tuluyang dumilim. Alis na! Kami nang bahala. Sigaw naman ng tatay ni Lena, kaya nagmadali na nga po kaming umalis. Halos mahimatay ako noon sa kaba. Hanggang sa pahina na rin ng pahina yung mga boses nila dahil nakakalayo na rin kami sa bahay na yon. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang makita ko yung asawa ko kasama yung isang lalaki na sinasalubong kami. Hindi na rin pala ito nakatiis at magpapasama na rin sana siya doon sa pinuntahan namin dahil medyo natatagalan na rin nga ako. Nagulat sila noon kung bakit namumutla kami, pati na rin yung batang kasama ko. Pero hindi ko nga sila agad nasagot sa kanilang mga tanong dahil ang sabi ko ay tsaka na namin pag-usapan. Pagdating nga po namin doon sa komunidad ng mga katutubong Aita, ay nagkwento na nga rin ako sa mga nangyari. Medyo nakahiwalay kasi yung bahay nila Lena, pero parte pa rin po yun ng sityo. Kung baga, yung kila Lena yung nasa may pinakadulo. Nung nagkwento na nga rin ako, ang sabi ng ibang tao doon, matagal na rin daw silang merong napapansin sa matanda. Pero wala naman daw gumagalaw sa kanila, pati na rin sa kanilang mga anak. Lalo at kilala naman daw sila ng mga ito. Alam rin nilang matatapang ang mga katutubo na talagang gaganti sila kapag may napahamak sa kanilang kalahi. Grabing trauma yung naramdaman ko noon. Lalo kapag naaalala ko yung nakakatakot na itsura ng matanda. Naawa rin ako kay Lena. Pero gumaan naman halos yung pakiramdam ko nang mabalitaan namin na kinuha raw siya ng kanyang tiyahin na taga-kabilang probinsya at pinag-aral daw ito. Mukhang naniwala naman yung mga magulang ni Lena sa akin noon. Yung matanda naman hindi rin ito nagagawi doon sa may eskwelahan. At talagang naging mahigpit na rin yung asawa ko sa paghahatid at pagsundo sa akin. Ito po yung kwento ko at dito ko na rin tatapusin. Gumagalang Maribel. Magandang araw sa lahat ng nakikinig dito sa programa ni Sir Dan at mapagpalang araw din sa ating butihing narrator. Isa po ako sa palaging nakikinig sa inyong channel at maging sa bago po ninyong ginawang channel ay nakikinig rin po ako. Kaya naman tulad ng karamihang sender, nainganyo rin akong magbahagi ng aking karanasan sa inyong channel. At sana ay mapaunlakan po ninyo na may ere po ito sa inyong channel, yung aking karanasan. Ako nga pala si Janet sa gabi. Junray naman sa umaga. Naninirahan dito sa Negros Occidental. Aaminin ko po na isa po akong binabae. Kung baga po, yung tawag pa po sa amin ng karamihan
tikbalang, o hindi naman kaya ay kabayo. Pero sana ay respetuhin po ninyo ako sa ikukwento ko sa inyo. Ang pangyayaring ito ay kamakailan lang po nangyari, kung kaya't bawat detalyeng nagaganap ay talagang tandang-tanda ko pa magpahanggang ngayon. Nang mangyari po ito ay merong ginaganap na kapistahan sa Karatignayon. Kaya naman itong kaibigan kong si Buboy, na tinatawag rin po naming Bubay, kasi nga pareho po kaming bakla, ay niyaya nga po nito akong sumali sa amateur contest. Dahil meron pong pa-contest noon na gaganapin at naisip niya pong pasalihin ako. Kaya't sinabi nga po nito sa akin. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, may angking talento rin naman po ako pagdating sa pagkanta. Kaya't ginagamit ko po yon at sumasali po ako sa patimpalak, kahit kung saan-saang baryo paminsan. Lalo na nga po sa mga kapistahan sa iba-ibang baryo. Para kahit papano, meron din po akong pangambag sa mga gastusin sa bahay namin. At kahit papano, ay meron ding pangbili ng gamot ng aking nanay. Ano na, sumali ka na ha. Sayang naman kasi kung hindi ka sasali. Anong malay natin, baka ikaw pa yung manalo, di ba? Pangungumbinsing wika pa ni Bubay. Magtigil ka nga. Masyadong malayo yung baryong sinasabi mo. Baka hindi ako payagan ni nanay. Wika ko pa nga po sa kanya. Ay nako, ako nang bahala sa nanay mo. Ipagpapaalam kita basta't sumali ka na. Ipapalista kita. May kakilala ako doon eh. Nang sa ganon, pagdating natin doon, ay hindi na tayo magkanda o gaga pa para magpalista. Wika pa nga po ng kasama ko na pakindat-kindat pa. O siya, sige na. Ikaw na ngang bahala. Kailan ba tayo aalis at anong oras ba? Tanong ko pa po rito. Para namang bulating winisika ng asin yung gaga kong kaibigan. Kung makatili pa at may pakembot-kembot pang nalalaman. Yan tuloy, tinahulan po siya ng aso ng kapitbahay namin at kamuntikan pa po siyang makagat nito. Mabuti na lamang at nakatakbo po ito kaagad palayo. Kung kaya't hindi ito nakagat. Para naman pong baliw ito ng makalayo na sa aso. Dahil tawa po ito ng tawa. Ganon po talaga yata yung mga katulad namin eh. Likas po kaming masayahin. Bago pa man makalayo ng tuluyan si Bubay, sumigaw po ito sa akin. At nagsabing mamayang hapon na yung alis namin. Pagkatapos po nun, ay naglakad na nga rin ako pabalik sa loob ng bahay namin. Nung sumapit na yung hapon, nakita kong hindi na magkanda o gaga si Bubay sa mga dadalhin naming gamit. Pati na rin yung isa ko pang kaibigan na tawagin naman po nating Bubita. Pasensya na po wala lang po talaga akong maisip na pangalan eh. Nang makalapit na nga sila sa akin, agad-agad na nagsipagtilian ng mga ito na akala mo yung mga asong tinanggalan ng itlog. Hoy, magtigil nga kayo. Sigaw kayo ng sigaw. Nakakabulabog kayo ng mga kapitbahay. Saway ko pa sa kanila. Napangiti lamang yung dalawa at nagtanong kung nasaan na nga ba yung nanay ko. Nasa loob. Nagluluto. Maiksi ko lamang natugon. Sige, papasok na ako para may pagpaalam na kita. At para makalis na rin tayo. Medyo malayo-layo pa kasi yung lalakarin natin eh. Wika pa ni Bubay at agaran niyang naglakad papasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa, narinig kong ipinagpaalam na nga ako ng kaibigan ko sa nanay ko. Agad namang pumayag yung aking ina, basta't mag-iingat lang daw kami sa aming pupuntahan at wag basta-bastang makikikain, lalo na kung hindi namin kakilala ang mga taong mag-aalok sa amin ng pagkain. Tumango naman kami at sinabi pa ni Bubay sa nanay ko na wag itong mag-alala dahil sa kakilala naman po niya
yung aming kakainan. Kababata raw ng nanay ni Bubay yung pupuntahan naming bahay pagkatapos ng paligsahan sa pagkanta. O sige, basta mag-ingat kayo ah. Hindi ninyo kabisado yung mga tao sa pupuntahan ninyo eh. Muling pagpapaalala pa ng nanay ko. Huwag na po kayong mag-alala. Mag-ingat po kami palagi. Tsaka lagi naman po kaming nag-iingat na magkakaibigan sa mga pinupuntahan namin eh. Wika ko pa sa nanay ko. Makalipas nga po yung ilang sandali. Sumapit na rin yung mahigit 5:00 ng hapon. At umalis na nga po kaming magkakaibigan. Bit-bit yung damit na gagamitin ko sa paligsahan. At dali-dali na po naming tinunton yung liblib na daanan papunta roon. Habang naglalakad nga kami, panay pa yung reklamo ni Bubita. Dahil bakit liblib na daan pa raw yung aming dinaanan. At hindi na lang doon sa malaking kalsada kami dumaan. Sinabihan naman namin siya ni Bubay na kapag doon kami dumaan sa kalsada ay aabutin kami ng siyam-siyam. Dapat bago mag 7:00 ng gabi, kailangang naroroon na kami para makapaghanda na dahil 8:00 nga yung umpisa ng patimpalak. Huwag ka nang madaming reklamo dyan. Isipin na lang natin na kailangang makarating kagad sa pupuntahan para kahit papano makapagpahinga pa si Janet bago isa lang sa patimpalak. Wika naman ni Bubay sa isa pa naming kaibigan. Oo na, eto na nga hindi na nga nagre-reklamo. Inis namang wika ni Bubita at nagmamadali na nga kaming maglakad. Paglipas ng mahigit 1 oras ay nakarating na nga kami sa baryo kung saan gaganapin yung kapistahan. Bungad pa lamang ay nakita kong marami na pong mga taong dumarayo para makipista at marami rin yung mga paninda sa gilid ng daanan. Masyado kaming naaliw sa mga nakikita naming mga abubot at kung ano-ano pang paninda sa gilid ng daanan. Kaya naman kahit papano, napawi yung pagod namin na nararamdaman. Habang naglalakad kami sa gilid ng daanan, ay hindi ko sinasadya na meron po akong nabangga na matandang lalaki. Dahil sa medyo may pagkabrusko po yung pangangatawan ko, gawa ng kahit binabae, ay sanay po talaga ako sa pagbubuhat ng sako-sakong palay at kopra. Kaya medyo malaki po yung pangangatawan ko. At sa hindi inaasahan, ay natumba po yung matanda at sumalampak po ito sa lupa. Kaya agad naman po akong humingi ng paumanhin rito. At pagkatapos, tinulungan ko nga po siyang makatayo. Subalit gano'n na lamang yung gulat ko. Nang biglang hinawi ng matanda yung kamay ko para sana'y tulungan siyang makatayo. Nahimas ko pa nga ito ng bahagya dahil sa may kalakasan po yung paghampas ng matanda. Pasensya na po kayo tatang ah. Hindi ko naman po sinasadyang masagi po kayo eh. Paghingi ko pa ng paumanhin sa matanda. Pero matalim po yung kanyang pagkakatitig at bago tumayo ay nagmamadali na nga po itong naglakad. Anong nangyari sa matandang yon? Siya na nga yung tinutulungan, siya pa yung galit. Tsaka hindi mo naman sinasadya eh. Wika pa ni Bubay na may halong pagtataka. Hayaan niyo na, baka wala lang sa hulog yung matandang yon. Wika naman ni Bubita. Inayan na kami nitong magmadali na pumunta sa bahay ng kakilala ni Bubay. Para naman bago ako sumabak sa patimpalak ay nakakain man lang kami. Makalipas nga yung ilang sandali at sumapit na yung patimpalak habang nakapila na ako kasama yung iba pang mga sumasali. Nasipat ko yung matandang lalaking nasa hindi kalayuan. Nakatayo lamang ito habang nakatitig sa gawi ko. Napansin kong bumubuka-buka yung kanyang bibig na para bang meron po itong sinasabi. Ngunit hindi ko naman maintindihan kung ano. Noong tinawag na nga yung pangalan ko, naalis na sa matanda yung aking atensyon.
At sa pagpapatuloy ng mga nangyayari, ay natapos naman po yung patimpalak. At sa kabutihang palad naman, ay naipanalo ko nga po yon. Ang pera namang napanalunan ko, ay hinatian ko rin yung mga kaibigan ko. Pagkatapos, naglakad na nga po kami pauwi. Dahil yun lang din naman yung aming pinunta roon eh. Paglipas ng mga sandali, at naroroon na kami malapit sa medyo magubat na parte. Nakarinig nga po ako ng mahihinang kaluskusan sa gilid ng daanan, at para bang merong kung anong hayop na nakasunod sa amin. Panaka-naka ring merong sumisingap-singap na naririnig ako na hindi ko malaman kung saan nga ba talaga nanggagaling. Teka, sandali. Huwag muna kayong maingay. Hindi ba ninyo naririnig? Tanong ko pa sa dalawa. Hindi kasi magkamayaw ang mga ito sa pagkukwento. At tumigil naman sa pag-uusap yung dalawa pagkatapos ay sandaling huminto sa paglalakad at pinakinggan rin yung sinasabi kong naririnig ko. Maya-maya pa, bigla na lamang kaming napatras nang may nakita kaming lumabas mula sa talahiban. Gumagapang po yon na parang baboy, ngunit noong matitigan na po namin ng maigi, tsaka pa lamang namin napagtanto na yun po yung matandang nasagi ko kanina. Pero bakit naman ganon? Gumagapang po ito na parang isang hayop. Lasing na ba yung matanda na ito? Kaya gumagapang na sa lupa. Wika pa nga ni Bubay. Naku, oo nga, parang lasing na. Naku naman oh. Akala ko pa naman kung ano, siya lang pala. Wika naman ni Bubita, na wala pa talagang halong kung anong kababalaghan yung nasa isip namin noon. Noong akmang magpapatuloy na sana kami sa paglalakad, nang sa walang ano-ano'y pagtingin namin sa matanda, bigla na lamang po yun naging isang nakakakilabot na nilalang. Habang walang humpay yung pag-angil, na halos lumipad na nga po kami sa pagkagulat na magkakaibigan. Sa kadailan ng nakita po naming mabilis pong tumakbo yung nilalang papalapit sa kinaroroonan namin. Kaya naman sinigawan ko na nga po yung mga kaibigan ko na tumakbo na kami bago pa man maabutan ng nilalang. Sigaw po kami ng sigaw ng mga kaibigan ko. At pareho po naming sinisigaw na aswang yung humahabol sa amin, na maging ako man po ay napapamura na, lalo na nga nang makarinig na kami ng mga pag-angil sa paligid. At pati na rin ang yabag ng paa, na hinahabol po talaga kami nang nakita naming nilalang. Sabi ko naman kasi kaninang wag tayong dumaan dito. Napakatigas ng ulo ninyo. Mangyak-ngyak ko pa pong wika sa mga kaibigan ko habang tumatakbo kami ng mabilis. Kitang-kita ko sa gilid ng aking mga mata yung nilalang na pilit humahabol sa amin. Kaya naman labis-labis yung kilabot na nararamdaman ko noon. Bilisan niyo ang pagtakbo. Maabutan tayo. Sigaw ko pa pong muli sa mga kaibigan ko. Hindi na rin po ninyo kailangang gayahin pa yung tono. Lalo at talagang baklang-bakla po yung pananalita namin. At sumasali rin po kami noon sa eskwelahan sa pabilisan ng pagtakbo. Kung kaya talagang mabilis po kaming tumakbo, pare-pareho po kaming tatlo, na hindi naman po kami agad mahahabol ng kung ano mang humahabol sa amin. Subalit, kapag minamalas po, natalisod po si Bubay noon, na bumalentong po ito pababa. Medyo bangin po kasi yung tinatahak naming daan. Yung tipong medyo maburol. Kaya't sa hindi inaasahan, nauna po itong makababa sa amin dahil pumagulong-gulong po ito. At dahil nga po roon, nang makarating na kami sa ibaba, ay naabutan po naming umiiyak na po si Bubay. Dahil nagtamo po ito ng mga galos sa kanyang pagpapagulong-gulong. Okay ka lang ba? Pag-aalalang tanong ko pa po sa kanya. Tumango naman po ito at paika-ika pong tumayo at naglakad. Ano ba kayo?
Tumakbo na tayo. Kailangan nating tumakbo ulit. Baka maabutan tayo. Wika ko pa sa kanila. Dahil naririnig pa rin po namin yung humahabol sa amin. Kaya't muli nga po kaming nagtakbuhan. Nakakatawa man po alam ko. Pero hindi po biro yung takot na nararamdaman namin ng mga sandaling ito. Noong makarating na nga po kami sa may bungad ng baryo, tsaka pa lamang po kami nakahinga ng maluwag, nakita naming merong dalawang kalalakihang naglalakad palapit sa amin. Naagad po kaming tinanong kung ano nga ba yung nangyayari dahil naririnig daw po nila kaming sumisigaw. Sinabi naman ng kaibigan ko yung nangyayari sa amin. At katunayan, medyo nataranta rin po yung dalawang lalaki nang sa hindi kalayuan ay nakita po nila yung isang may kalakihang hayop na nagbabaga po yung mata sa dilim. Umaangil po ito pero hindi na po ito lumapit sa amin. Yan ba? Yan ba yung humahabol sa inyo? Parang hindi yan ordinaryo. Wika pa ng mga lalaki. Nahalatang kinilabutan din po sila sa kanilang mga nakita. Pinagmumura po nila yon. At dumampot nga po sila ng mga bato at pinagbabato po nila yon. Sabay sigaw po sila ng sigaw na meron ngang aswang. Doon na nga po naglabasan yung mga tao sa kabahayan sa parteng yon. Dahil narating na rin po nga namin yung medyo may kabahayan na rin na parte. Yung iba pa nga pong naglabasang mga kalalakihan, kumuha po ng mga armas. Doon na po namin nakita na mabilis pong tumakbo palayo yung hayop na yon. Maswerte lang po talaga kami na hindi po kami nagawang habulin nun dahil mabibilis po kaming tumakbo. At hindi na rin po kami nagantay ng kung ano pa. Talagang tumakbo lang po kami ng tumakbo. Nawala ng lingon-lingon pa. Medyo nagkagulo po noon dahil nabulahaw nga po yung mga tao. Dahil maging sila kumbinsido na isang aswang yung humabol sa amin. Pero hindi na rin po nila naabutan Hinalugog pa nga po nila yung paligid. Pinaghahanap po nila. Pero malamang nagbalik na rin po yun sa kanyang-anyong tao. At umalis na po kung saan. Simula nga po nang mangyari sa amin yon, nahabulin po kami ng isang aswang. Hindi na po kami muling dumaan doon sa may paanan ng bundok. At kapag pumupunta kami sa may mga liblib na lugar, hinihintay na lang po naming mag-umaga o kaya naman ay kapag alam naming marami yung mga maglalakad papunta sa baryo namin, sumasabay na po kami. Dahil sa ayaw na po naming maranasan pang muli yung naranasan namin. Kung naabutan po kami ng aswang na yon, marahil meron po talagang mapapahamak sa amin. Nakakatawa man pong isipin, pero nangingibabaw po yung kilabot sa aming tatlo sa tuwing naaalala po namin ang mga nangyari. Dito ko na rin po siguro ito tatapusin. Marami pong salamat sa inyong lahat.